Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Today's video, ating pag-usapan tungkol po sa katanungan, nagsasampa ba ng kaso ang mga ula sa mga may utang sa kanila? Kung kayo po ay bago pa lang dito po sa aming YouTube channel, please huwag kalimutang mag-subscribe muna bago nyo po ipagpatuloy ang panonood ng aming mga video. So maraming salamat po at sana nasa mabuting kalagayan po ang lahat. Guys, alam ko kung kayo po ay hindi pa nakapagbayad at na-delay po kayo sa pagbabayad sa inyong utang sa mga online lending app, malamang at this point of time, nakakatanggap na kayo ng mga text messages or mga tawag at nakasaad doon sa mensahe galing sa mga collectors na kayo po ay sasampahan nila ng kaso. Marami sa inyo siguro na wala pang kaalam-alam, walang idea, maaaring natatakot na kayo nga ay masasampahan ng kaso. Pero guys, kung kayo po ay taga-subaybay namin dito, malamang mayroon na po kayong idea na itong uri ng pananakot mula po sa mga ula collectors ay wala pong katotohanan. Oo. So, wala pong kaso na isinisampa or sinasampa ang mga ula collectors sa lahat ng mga umutang sa kanila. Hanggang pananakot lang po ang kaya nilang gawin. Kung mapapansin ninyo, itong mga ula collectors na to ay nagtatago sa likod ng mga text messages at mga calls na ginagawa nila sa inyo araw-araw. Kung kayo po ay ginugulo na nila, tinatakot na nila, pinagbabantaan na nila, at pinapahiya na nila sa social media or sa kahit saan man, malamang kasama doon sa pinagagawa nila ay yung kaso. O yung kaso na maaari daw nilang isampa sa inyo. Mayroon pa yung mga text messages na kino-quote nila yung um, mga abogado or yung mga trial court kung saan daw nakasampa yung kaso laban sa inyo. Pero kung mapapansin ninyo, yung mga nakasaad naman doon ay sa text pa lang, klarong-klaro na hindi po galing sa korte yung mensahe na natatanggap ninyo. Ito ay ginagawa ng mga ula collectors para lang kayo ay puwersahin nilang magbayad sa inyong mga loans or utang sa kanila. Isang paraan yan para kayo ay takutin. Kung hindi kayo sanay at wala kayong idea na hindi pala totoo yung ginagawa nila, maaaring mapipilit talaga kayong magbabayad at gagawa kayo ng paraan para makahanap ng pera pambayad sa kanila. Ang iba nga ay ang ginagawa nila, umutang pa sa ibang mga ula para mabayaran yung mga nanghaharas at nanggugulo na po ng mga ula collectors, which is hindi po tama yon. Huwag niyo pong gawin yon kasi mas lalo lang kayong mababaon sa utang at mas lalo niyong pahirapan yung sarili ninyo na yung utang ang ipambabayad ninyo ay galing din po sa utang at sa ula pa, sa ibang ula. Mag-ingat po kayo dahil ang mga ula collectors ay malakas po ang loob nilang magrekomenda na umutang kayo sa ibang ula para daw mabayaran sila. Oo. At marami ang gumagawa niyan. Oo, marami na po tayong nakausap at marami na po tayong naging uh, subscribers at followers po dito sa ating YouTube channel na dati ganyan po ang ginagawa nila at ang nangyayari mas lalong hindi na tuloy sila nakakaahon or hindi na sila nakakabangon doon sa pagka lugmok or pagka baon nila sa utang dahil yung tapal system na ginagawa nila ay hindi yun ang tamang proseso para mabayaran yung mga utang nila. So guys, wala pong kaso, pananakot lang po nila yan.
Hanggang pananakot lang po ang kayang gawin ng mga ula kung ano nga, kung lalabanan ninyo sila at tatanungin ninyo sila kung okay, papayag kayo or agree kayo na mayroon ng kaso tapos gusto niyo kung malalaman kung sino ba yung nasa likod noon, sino ba ang company noon, sino ang mga taong nandoon, wala po silang maibigay sa inyo. Wala po silang maibigay dahil kahit nga mismo sila ay takot din. Takot ding pumunta sa yung sinasabi nilang trial court, municipal trial court, kung ano-ano na lang court ang binabanggit ng mga ula collectors. Nakakatawa dahil malakas sila, ang lakas ng loob nilang magbanggit ng mga ganyang sabing kaso at korte pero sila mismo ay hindi kayang magpakita doon sa binanggit or tinutukoy nilang trial court. So, guys, huwag kayong padadala sa mga pang pananakot dahil kung susundin ninyo sila, mas lalo kayong malagay sa alanganin. Mas lalo kayong pahirapan nila. Oo, pahirapan nila. Kung kayo po ay sa kasalukuyan wala nang pambayad dahil po yun na nga, naubos na po sa katapal pagtapal sa iba't ibang mga online lending app. Parang ala, wala na kayong mapupuntahan pa, wala na kayong mauutangan pa. At tanging ano na lang ay ah, basahin at pakinggan yung mga sinasabi ng mga ula collectors. Mas mabuti pa siguro at this point of time, i-apply niyo muna yung ano namin dito, yung pinakamagandang gawin kung kayo po ay lubog na sa utang ay yung apply deadmatology. So sa kasalukuyan, mag-deadma muna kayo, i-deadma niyo muna yung mga OLA collectors while na pilit niyong binabangon ang inyong mga sarili para po makaahon sa pagkabaon niyo po sa utang ngayon dahil po sa mga online lending app. Again, uulitin ko sa mga bago pa lang sa online lending app, hindi po nakakatulong ang mga online lending app dahil po sa sobrang laki ng kanilang processing fee. Sa ngayon, siguro kaya nyo pa silang bayaran pero later on, lalo na ngayon, guys, ang hirap talaga sa panahon ngayon, ang ekonomiya natin super bagsak. So, kami nga, may source of income kami, may negosyo kami, may nahihirapan pa din kami. How much more yung mga umaasa lang sa sahod na hindi naman tumaas, hindi naman lumaki. And then, yung iba wala pang trabaho at umaasa lang sa ayuda. Nako, this time sobrang hirap talaga, guys. Kaya mag-ingat po kayo, huwag po kayong mangutang kung saan-saan, lalo na sa mga online lending app. Dahil siguradong mapapasama kayo doon sa mga pagbabantaan, tatakutin at ipapahiya ng mga ula collectors. Paulit-ulit nilang sasabihin yan na pag magsasampa sila ng kaso sa inyo. May small claims daw silang isasampa sa inyo. Pero again, yung mga online lending app, especially yung mga loan shark, pag sinasabing loan shark, yung napakataas ang interest at yung mga ula collectors nila naman ay napaka violators ng data privacy. Huwag kayong maniwala. Anyway, kung mayroon po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa ating comment section. Sasagutin po namin yan. At manood po kayo ng iba pa naming mga video. Simula 2000, ano pa ba? Ang tagal na nating nagre-record, tumutulong sa mga may problema sa mga biktima ng online lending app. Manood lang po kayo ng iba pa naming mga video. Kung hindi nyo makita yung mga video na yon, mag-comment kayo
para mag-guide namin kayo at maibigay namin yung tamang video para po kayo po ay magabayan at matutulungan namin. Sana po na sa mabuting kalagayan ang lahat na at sana po mayroon kayong natutunan sa amin sa video na to. So see you again guys sa next next upload namin, next video na ipopost namin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Guys, kung wala na talaga kayong way para ma-solve ang isang problema sa financial, mas mabuti pang na lang kayo, magpa-member po kayo ng cooperative at doon po kayo umutang kasi mababa lang po ang interest at matutulungan pa kayo na makakatulong pa kayo sa community ninyo. So soon dito po sa ating YouTube channel ay magfe-feature po tayo ng magagandang cooperative kung saan pwede kayong doon mag-loan at pwede kayong mag-save at marami pang benepisyo na makukuha ninyo po sa cooperative. So thank you very much. Paalam po.